Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon at muli welcome po sa ating Time in the Word. And before we go sa ating whole lesson ngayong gabi, and second to the last lesson ng ating lesson about anthropology, ay ilan ho muna mga announcements and reminders. We are very, very excited. This coming Sunday ay magdadaos ho tayo ng ating Christmas service. As we've always been doing, we're using the occasion as an occasion to invite ang mga tao para makapakinig ng Ebanghelyo. So it's an evangelistic service sa atin dito sa JCBC this coming December 17. So atin hong pinapaalalahanan at in-encourage ang ating mga kapatiran to invite. Subukan lang natin kung hindi nyo pa nagagawa, kung nahihiya tayo, just try. Sabihan lang natin yung ating kapitbahay, message natin yung ating mga kaklase o yung ating mga kaibigan, and who knows, maaaring gamitin ito ng Panginoon para sila yung makapakinig ng salita Diyos. I can still remember one time sa isang gawain sa dati naming church, I just tried. I believe I was second year high school that time. Hindi ko inaasahan kung may nagkakamit ako, hindi 6-7 mga kaklase ko noon nung high school dumating. Just try to invite. So nawa ho ay ating mga kapatiran ay subukan natin sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at nawa ay gamit ito ng Panginoon. And statistically speaking, ay hindi yung pinakamabisang kaparaanan para makarating ang mga tao sa church at makapakinig ng Ebanghelyo ay hindi yung ginagawa ng iba na door-to-door tract distribution, and I'm not saying na hindi ginagamit ng Panginoon, pero kung statistically speaking, minsan may nag-interview sa mga churches kung paano sila nakarating, it's more on kakilala nila na nag-introduce sa kanila. It's either inimbitahan sila sa church, or kakilala nila, inimbitahan sila sa Bible study, nakakilala nila, shiniran sila ng gospel rather than a complete stranger na kapag-engage sa conversation. Yes, ginagamit ng Panginoon yun, pero malaking kaparaanan na ginagamit ng Diyos ay yung tayo sa ating mga kakilala, tayo sa mga taong pinahintulutan, dinisenyo ng Panginoon, tinakda ng Diyos na makasalamuha natin sa araw-araw sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. So, nawa ay ipag-pray po natin. Yan. And then also, pag-pray ho natin ang mga parating din ho natin. Alam ho natin na medyo alanganin yung dalawang Lord's Day, December 24, and then also yung 31 ay pag-pray ho natin nawa tayo ay makapagplano na talagang i-prioritize natin ang pagsamba sa Panginoon. Hindi tayo inuutusan ng salita ng Diyos. Walang utos sa salita ng Diyos na ipagdiwang natin ang pagkakatawang tao ng ating tagapagligtas. Pero mayroong utos na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon natin bilang mga mananampalataya sa araw ng Panginoon. So, pray natin yan, pagplanuhan natin. As been saying few months ago already, ay lalo na ho sa may mga anak, at na maaaring busy or very excited na sila sa parating na Kapaskuhan, bagong taon. Explain natin sa kanila na mas priority natin ang pagsamba sa Panginoon. So hopefully, ang bawat isa sa atin ay kita-kita and we're excited. And then also, ang gawain ho natin sa hapon ay merong konting kakaibang schedule this coming Lord's Day. 3 to 4 ang ating prayer meeting. Yun ay para magbigay ng mas mahabang time sa preparasyon dahil potluck po ang ating home dinner. And then also from 4 to 5:30 yung ating second service. So mauuna yung prayer meeting and then yung second service and then yung ating fellowship and dinner
at we'll have a very, very good time sa biyaya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng Diyos. So, naghahanda tayo ng program, naghahanda tayo ng ilang mga games, may enjoy ng ating mga kapatiran, and then magkakainan ho tayo. And just a sweet fellowship kasama ng mga kapatid. And kung kayo ho ay na-around the area, invited po kayo. And kung wala tayong madadalang pagkain sa gabi o sa hapon, wala hong kaso yan. Handa naman ho ang church. Ang naasahan ho at iniimbitahan ng bawat isa nawa tayo ay nagkasama-sama. Una ay para sambahin ang Panginoon. So that covers us in our announcements and reminders. Or by the way, nakita ko nagbunutan na ng exchange gift dito sa JCBC. So please. And tingin ko malaking tulong yung wish list corner natin at hindi na pagregalo ko. Meron na tayo agad idea. Hahanapin na lang natin. So anyway, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. We're looking forward to a very, very good time at na nakakaluwalhati sa Panginoon. Dako tayo sa ating panalangin para ho sa ating pagsisimula sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit aming pinupuri at pinapasalamatan ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Nakakamangha, Panginoon, kung paano ka patuloy na nagpatapat, patuloy na nagiging mabuti sa lahat sa amin, kung paano ang iyong pasensya ay mahaba, kung paano, Panginoon, na patuloy ka nagkakaloob ng mga pangangailangan. At muli, Panginoon, na aming inaalala, ang pinakadakila sa lahat ng ito, pinakagaroon mo ang aming pangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O nawa, Panginoon, tulungan mo kami na huwag makalimutan ng iyong dakilang biyaya, ng iyong dakilang pagmamahal, ang dakilang sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo. At nawa, O Diyos, namin hugutin ng kalakasan na pakikipaglaban sa kasalanan. Hugutin ng kalakasan para mahalin at maglingkuran sa isa't isa. Hugutin ang kalakasan, Panginoon, upang sumunod sa iyong mga kautusan. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy kaming humihingi ng patawad sa aming mga pagkakasala, pagkukulang laban sa iyo, at namadalangin po namin na patuloy mo kaming tulungan na labanan ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Panginoon, ang aming inihahandang gawain this coming December 17, Lord, please help us. Help us, Panginoon, at alam namin, hiwalay sa iyo, walang mangyayari. Hiwalay sa iyo, Panginoon, ito'y walang kabuluhan. At nawa, O Diyos, magawa namin itong lahat ng may pag-ibig at pagluluwalhati sa iyong pangalan. Ang mga naanyayahan at aanyayahan pa, nawa, O Diyos, ikaw po magbukas ng kanilang mga kaisipan, ng puso, upang sila tumugon. Lalo't higit, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, nawa ito'y gamitin mo sa kanilang ikaniligtas. Muli, O Diyos, sa lahat ng ito na aming pinagpapalanuhan, ang nais naming pangunahin, ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Kaya, Panginoon, kami umaasa sa iyong kabutihan, kami umaasa sa iyong biyaya, at lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po'y dumako sa ating pag-aaral. So this is lesson number 29 ng Biblical Anthropology. And ang ating bibigyan pansin, sisimulan natin pagbigyan pansin ngayon ay ang kultura. The Christian and the culture. The Christian and the culture. So magbalik-aral ho tayo sa ilang mga napag-aralan natin. Napag-aralan natin ang man and society and unity in diversity. Merong nagbubuklod sa atin. Not primarily speaking about being as Christians but as human beings. At ang nagbubuklod sa atin, pangunahin bilang mga tao, ay tayo ay nilalang sa wangis ng Panginoon. And ganun din, pagdating naman sa Christian realm, sa church, applied to the church, believers equally share salvation and spiritual blessings in Christ regardless of race, gender, or social status. As I've said, walang Kristiyanong mas saved kaysa sa iba. Ang bawat gifts na meron tayo ay sa kalooban ng Panginoon, yun ang binigay ng Diyos. So muli, ay so therefore wala dapat elitist feeling or thinking para sa ating sarili na mas mataas tayo, mas spiritual tayo kaysa sa iba. Again, that is something to be avoided. So nahan doon yung pagkakaisa. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Peter sa mga mananampalatayang lalaki sa 1 Peter chapter 3, I believe sa verse 7, that they are even the husband and wife. The husband and wife. Ang sabi ni Peter, you are both fellow heirs of the gift of life. So there is that unity, that not just the unity in matrimony, in marriage, but in that
spiritual unity of husband and wife that are both believers. Napakagandang bagay po niyan at yung aplikasyon niyan sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng iglesia, that will be very, very beautiful. Well, pinag-aralan natin ang human government. Malinaw ang utos sa atin. Romans 13 verse 1, let every soul be subject, kasama dyan ang mga Kristiyano, unto the higher powers, those are who are in authority, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Yung mga authorities na present, particularly ang tinutukoy dito, hindi limited, pero mas binibigyan pansin dito ay yung human government. Sila may kapangyarihan na magpataw ng parusa sa mga nagkakasala at ganun din magprotekta at maggawad ng mabuti sa mga maggawad ng ganipala sa mga gumagawa ng mabuti. So Christ our King commanded us to obey earthly authorities and to honor earthly king. So muli, yung mga tao na gumagamit na si Jesus lang ang hari ko, to the disrespect of earthly authorities, in effect, they are disrespecting Jesus Christ sapagkat si Kristo ang nag-utos sa atin na magpailalim, na i-honor ang mga earthly authorities na ibinigay niya sa atin. Some observations, God has appointed human government. Malinaw po yan. They are God's ministers. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, whether they know it or not. At madalas, they knew it not. One purpose of government is to punish those who do evil. At maganda na sa mga susunod na butuhan, isa ito sa magandang gawing konsiderasyon ng mga Kristiyano. Ito yung isa sa mga pangunahing ibinigay. Hindi ito lang, pero pangunahing responsibilidad ng gobyerno. All people, and especially Christians, are to be subject to human government. The one exception arises if obeying a civil command means disobeying a command of God. And we gave some examples sa Bible. Isang hindi natin makakalimutan ay yung midwives. Inutusan sila mismo ng Pharaoh na pag lalaki ang pinanganak, patayin, pag babae, hayaang mabuhay, and then they disregard that. Isa pa, sa Book of Acts, ang mga apostol, pinagbabawalan silang ipangaral ng Ebanghelyo, ang pangalan ni Kristo. They disobeyed that because it is directly contradictory sa maliwanag na utos ng Panginoon. So muli, we are to obey, we are to subject ourselves, ipailalim at magpailalim o sumunod tayo hanggat ito ay hindi kumukontra sa direktang utos ng ating Panginoon. Now, pag ito'y kumukontra na, ang tawag sa atin ng salita ng Diyos ay sumunod sa ating hari, sumunod sa ating Panginoon. But there will be consequences. Kanina nga, yung halimbawa natin ay yung mga apostol. Ilang beses silang nakulong, ilang beses silang hinagupit, ilang beses silang na-put on trial. Well, there will be consequences because we obey our King. So muli ay meron hong mga mangyayaring consequences po yan. People are to pay taxes and show respect to governing authorities. Malinaw yan sa salita ng Diyos. As our Lord Jesus Christ said sa Matthew 22 verse 20, nung sinusubukan siyang bitagin sa pamamagitan ng question na dapat bang magbigay ng tax kay Caesar or hindi. Ang sagot niya, who is this image in the superscription? Kumuha siya ng barya, nagpaabot siya ng barya. And well, ang sagot nila, they sent to him Caesar's. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God. So, hindi sinabi ni Jesus na huwag ibigay kay Caesar yung kay Caesar. So, ibig sabihin, ibigay pa rin. Nahandoon yung pagbibigay ng positibong signal ng Panginoon about paying taxes. And as we have read from Romans chapter 13, render therefore unto him due, yung honor to whom honor, and kasama na rin doon yung mga taxation. Human government in the story of the Bible, kita natin na sa pasimula pa lamang ng Biblia na handun na ang gobyerno at ang pag-uutos ng Panginoon at paglalagay ng mga batas, particularly ang lex talionis, an eye for an eye, a tooth for a tooth. At ang punto dyan ay merong governing bodies. Kahit na sa lumang tipan ay merong gumawa ng krimen na nangangailangan ng capital punishment, dadaan pa rin ito sa korte. Meron pa rin silang judicial system. So meron pa rin
authorities. Meron pa rin human authorities na gumagana. So God granted government the right to inflict capital punishment on those who murder a person made in God's image. Romans 13 verse 4, for he is the minister of God. Again, human government, and there's no perfect human government, are ministers of God. To thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. So, hindi display lang yung espada. Hindi display lang. Ibig sabihin, meron talagang God-given authority ang gobyerno to inflict punishment sa mga gumagawa ng masama. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Okay, so he is the revenger of God. At kung naalala nyo, last time na pag-aaral natin, tinay up natin ito sa Romans 12, na kung saan sinabihan tayo ng Panginoon, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. At isa sa mga kaparaanan na ginagamit ng Diyos para yung wrath niya ay ma-execute sa gumagawa ng mali o ng masama, ay isa sa mga kaparaanan ay ang human government. Vital to a good and righteous government is a righteous leader. Maliwanag yan sa Proverbs 29 verse 2. When the righteous is in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Again, kahit na ganitong ang sangkatauhan, ang society ay pasama ng pasama, pero pag ang nasa pamunuan ay nahandun sa masamang gawain, well, isinusuka pa rin yan ng lipunan. Nahandun pa rin yung paghihimagsik, nahandun pa rin yung pagsigaw nila na dapat ay matuwid ang nahandoon sa nanunungkulan. No matter how good a government is, it will always be affected by corruption and wickedness. Kahit even the best human government, somewhere along the way ay meron pa rin corruption. Meron pa rin wickedness. Why? Because all men who are serving in it are fallen men and women. Kahit nasa ito pa ang pinakamagandang track record ng governance ng isang presidente o gobernador o ng isang senador o ng isang kongresista, well, hindi mawawala. Meron at meron na mga bagay na hindi maganda, masama, at mga bagay na kriminal na nangyayari sa lahat ng administrasyon, sa lahat ng gobyerno. Now, that's why ang ating pag-asa ay hindi natin dapat ilagay sa gobyerno dito sa lupa. Hindi mangyayari na merong darating na uupo sa Malacanang, uupo sa White House, uupo sa anumang seat of power na mag-aayos ng lahat ng problema. No, no, no. Ang hinihintay natin bilang mga mananampalataya ay meron tayong future hope. Ang future hope natin na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, well, syempre ito ay pagkatapos ng kunin niya ang kanyang mga mananampalataya, what we call the rapture, He will come and He will establish His earthly rule for 1,000 years. Yung tinatawag na millennial kingdom. He will rule over the nations with a rod of iron. Like kung yung naalala, last time, there will still be nations. Nag-exist pa rin ng different nations. But all of these nations are subjected to the Lord Jesus Christ. Ito ay nakapailalim na sa ating Panginoong Hesukristo. The nations will rule under Christ over the new earth in the presence of God the Father. At ang sabi nga sa Revelation, and the nation and the kingdoms of this world will be the kingdom of our Lord Jesus Christ. So there will still be kingdoms, but sila'y nakapailalim sa iisang hari, the King of Kings and Lord of Lords. So there will be kings, there will be lords even in the future, but sila ay nakapailalim sa ating Panginoong Hesukristo. Dito tayo natapos last time, 3 principles for relating to the government. Mabilis lamang, submit, don't worship. Submit, don't worship. Muli, malinaw sa utos sa atin na salita ng Diyos, we must submit, pero huwag natin itong sasambahin. Huwag natin ilalagak sa kanila yung ating pag-asa. At patuloy na manatili na ang nag-govern sa atin ay ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ng pag-asa natin ay nasa Diyos at wala sa human government. Sila, panatilihin natin yung pananaw that they are God's ministers. They are not gods, but they are God's ministers. Hindi sila mga Diyos kung hindi sila ay lingkod ng nag-iisa at tunay na Diyos,
even unknowingly. Submit to every human authority, inautos sa atin yan ng Panginoon. Actually, it is one of the implications nung sa fifth commandment, children, honor your father and your mother, and that father and mother is an authority given by God. That's the natural authority na nilagay sa atin ng Panginoon nung tayo ay pinanganak. At isa sa mga implikasyon niyan ay meron pang ibang authority under God na ibinigay sa atin, and isang nga dyan ay ang human government. And all throughout our lives, we will encounter authorities. Maaaring authority in our workplace, authority in our study, in our school, authorities in the church. Meron nilagay ang Panginoon na inutos ng Diyos na kailangan ng mga Kristiyano ay magpailalim. Nevertheless, ang supreme authority ay ang Panginoon, at yan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Number 3, submit as good citizens. Nawa tayo bilang mga mananampalataya ay isa sa mga hindi sakit ng ulo ng lipunan kung hindi makita bilang mabubuting mga mamamayan. Again, as the Bible has commanded us to do good works to all men, especially to those who are the household of faith, hopefully in one way or another, not to display, but just to obey the word of God. Makita nila na may ginagawa tayo na mabuti kahit sa ating lipunan. So that is very, very good. And as Matthew said, or our Lord Jesus Christ said in the book of Matthew, let your light so shine before men that they may see your good works. Anong resulta? And glorify your Father which is in heaven. Nawa, gawin natin yun para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Jeremiah 29 verse 7, sinutos ng Panginoon doon sa mga exiled Jewish exiles. Sila ay tinangay sa Babylon. Ang sabi ng salita ng Diyos, seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. Now, again, ilang aplikasyon siguro ng text na ito ay kung itong mga Hudyo na ito na galing sa Jerusalem, galing sa Israel, they were taken captive to a different land, and God commanded them to pray for the place na kung saan sila dadalhin ng Diyos as captives. Dinala sila ng Diyos sa Babylon. Ang gagawin ng mga Hudyo ay ipag-pray ang Babylon. Pray unto the Lord for it. For in the peace thereof ye shall have peace. And siguro, isa ho ako, guilty tayo na nagkukulang tayong ipag-pray ang ating bayan. Ipag-pray ang bayan na kung saan inilagay tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya. Well, why? Because in the peace of it, there will we have peace. So muli, ay nawa masumpungan tayo ng Diyos na nagsasubmit tayo as good citizens, at isa sa mga paraan yan, ipanalangin natin ang ating bayan, maging ang mga nasa pamunuan. Now, sabi ko nga kanina, this will be our very lesson and last lesson po natin. We bleed in until next week, Lord willing, man and culture. Man and culture. By the way, double check ko lang ho yung meron pa. And then magkakaroon ho tayo ng Christmas and New Year break siguro. Then ang atin hong susunod sakto no, pagkatapos ng ating anthropology, susunod nating lesson ay next year, January, and we will begin a different series ho sa ating pag-aaral. So balik tayo dito, man and culture. Man and culture. Pag-aaralan natin. Introduction, how should a believer view and engage with the culture surrounding him or her? Because we cannot escape it. Tayo, bilang mga mananampalataya, ay merong kultura na nakapaligid sa atin. San man tayo naroroon? Kung ikaw ay Kristiyanong Pilipino, may kultura kang kinalalagyan. Kung ikaw ay Kristiyanong Hapon, Kristiyanong Koreano, Kristiyanong Afrikano, Kristiyanong Amerikano, saan ka man naroroon, may kulturang kinalalagyan. Then therefore, how should we engage this culture that is surrounding us? Itong kultura na nakapaligid sa atin. Human culture has its roots in the very creation of man by God. Nililang ng Diyos ang tao. Genesis 1:27. Sangayon sa wangis ng Panginoon. The mandate that God has given to man means that man will engage with the things surrounding him. May sinabi ang Diyos sa nilalang niyang tao
At basahin na rin natin sa doon na tayo sa Genesis 1:28. And God blessed them, man and woman, and God said unto them, be fruitful and multiply and what? And replenish the earth. And here it is, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the living thing that moveth upon the earth. So, therefore, man will have a relationship with creation, with the things around them. Gagamitin ito, mayroong relasyon, mayroong dominion na i-exercise ang tao sa mga bagay na nilalang ng Panginoon sa kanyang paligid. And we, as Christians, as believers, hindi nawawala yun. We relate to, we engage with the things around us. At napakaraming mga bagay po yan. After God created man or Adam, he was put in the Garden of Eden for a purpose. May purpose ang Panginoon. Ano yung purpose niya? Genesis 2:15. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. Again, there is that engagement doon sa surroundings na nilalang ng Panginoon. So muli, as Christians, hindi tayo tinawag ng Diyos, okay, Kristiyano ka na, mamundok ka na. No. Let your light so shine before men, as we have quoted kanina. So we will be engaging with men around us. Let us do good unto all men. We will be engaging with people around us as good citizens. Napag-aralan natin. So we will engage in cultures. Point, as God's image bearer, man must reflect how God works. As bilang nilalang sa wangis ng Panginoon, ang tao ay dapat gumawa at i-reflect ang bagay na ito. Well, paano ba gumawa ang Diyos? And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. So that's why it is innate, and it must be the goal and the aim ng tao generally, and particularly lalo na ang mga mananampalataya to do what we can and do it good. Do it in the best possible way. Because God did. According sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos na resources at kakayahan, gagawin natin yung magagawa natin. At pagagandahin natin. At hindi lang sana dahil, kasi yung pangalan ko nakadikit dyan, nakareflect dyan. No. Kasi yung ang Panginoon ay nire-reflect natin bilang mga image bearers ng Panginoon. Now, kampi tayo ng sabi kanina, Christian culture. Ano bang ibig sabihin? Culture includes work, arts, music, literature, education, and all other areas that man interacts within his environment. That's what we mean with culture. Yung kultura, iba't iba, kasama dyan yung trabaho natin, gawain natin, yung arts, singing, musika, literatura, edukasyon, at iba't iba pang mga bahagi ng ating pamamayanan at gawain na kung saan nakiki-engage tayo. Yan ay kultura. At paano tayo bilang mga Kristiyanong dapat nakikirelate dyan. As we have studied, at as we have said just previously, we must reflect God. Isalamin natin ang katangian ng Diyos, that is, He did good. When God worked, it was very good. And then therefore, ang mga Kristiyano must strive for that excellence. God created and designed man to interact, use, work with, guard, and maintain what God has created. Culture is designed by God. That is the point. Nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilagay ng Diyos ang tao doon sa gitna ng hardin, nilagay ng Diyos ang nilikha ng Diyos ang tao para pamahalaan ang lahat nito. Therefore, man will interact with this. He will use it. He will work with it. Meron tayong mga examples. He will guard it. He will maintain it. Therefore, ang tao, at lalo na ang mga Kristiyano, will engage with the culture. Now, ito ang problema. Men fell into sin. This affected the agent of culture, ang ahente ng kultura, that is the worker of culture, magkukultivate, ay walang iba kundi ang tao na hulog sa kasalanan, and the very surrounding that man is to engage with. So,
ang tao ay nahulog sa kasalanan at ang buong sanlilikha ay naapektuhan ng kasalanan. Genesis chapter 3 verse 17, and unto Adam God said, or he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. So, merong epekto. Tinatabi lang ho natin ito. Merong epekto sa tao, merong epekto sa sanlilikha ng Diyos ang kasalanan. Romans 8 verse 21. Napag-aralan natin sa church. Because the creation itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So there's this wondrous hope. Kung tayo naghihintay sa bagong katawan, panagdan din ang buong sanlilikha sa bagong lupa at bagong langit, new heaven and new earth, ay ito'y hinihintay. Verse 22, for we know that the whole creation, what? Groaneth and travaileth. So this creation, this surrounding that we will engage with, this culture that we will engage with, is a groaning and travailing culture. At makikita natin ang dulot at epekto ng kasalanan. That's why all throughout Christian history, merong ilan ay ang pinipili nila ay mamundok, maging ermitanyo, and because nakikita nila yung grabing epekto ng kasalanan sa kultura, grabing epekto ng kasalanan sa paligid, mamumundok sila. Again, that is contradictory sa salita ng Panginoon. Ang tawag sa atin is to engage, not to evacuate. Nevertheless, paano natin to gagawin? In the providence of God, culture continued to develop. Okay? So, nahulog ang tao sa kasalanan, naapektuhan ang buong sanlilikha. Pero makikita natin, maging sa mga talata ng Biblia, merong development ng kultura. Genesis chapter 4, makikita natin, we see them engaging in different crafts. For example, verse 20, and Ada bare Jabal, he was the father of such that dwell in tents. So, ito yung mga nomadic, mga palipat-lipat sila. And of such as have cattle. So, hindi lang basta nomadic, naging agricultural sila, naging cattle rancher sila. And his brother's name was Jubal. So, si Jabal, ang kapatid niya is Jubal. He was the father of all, such as handled the harp and organ. Again, higit sa malamang, hindi ito yung organ na alam natin na organ ngayon. Harp, it's a string instrument na maybe may konting pagkakaiba sa modern harp. Nevertheless, makikita natin na may musical instruments. May development. Merong musical instrument, merong skills ng pagtugtog sa musical instruments. And Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer of brass and iron. Meron ng iron works. Meron ng symmetry tuloy. Meron ng pagpapanday, ayun. So, muli, nahandoon na. And the sister of Tubal-Cain was Naamah. Nevertheless, ang punto lang natin dito, nagde-develop yung culture. Yung ginagamit ng tao, inilikha ng Panginoon, ginagamit ng tao, yung kakayahan binigay ng Panginoon to develop this. At again, hindi natatapos. Nito lang, nakaraang linggo, nanonood ako ng mga ilang development about AI at nakakamangha yung inilalabas ngayon na talagang grabing advancement sa teknolohiya, itong AI na tinatawag. Again, man is cultivating all of this. Yung ating surrounding, even technology ay nagbabago not just by the day, even by the hour, may mga lumalabas na mga bago. But ang punto sa lahat ng ito, how should we engage? As Christians, should we just be hands off? Ayoko niyan. But we live in the world. We live surrounded by culture. So, paano natin ito i-engage? Genesis chapter 11, at the building of the Tower of Babel, we see man engaging in cultural work. Genesis 11:3, and they said unto one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. So again, merong technology dito. Hindi lang basta pinapatuyo sa ilalim ng araw, kung hindi niluluto
yung bricks. And again, that is very much a very good advancement sa para mas maging matibay. And they had bricks for stone and bitumen for mortar. So ito yung pinakasemento nila noon. They said, and then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top into the heaven, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth." So muli, this is man engaging in work, engaging in culture, developing technology, and so on. The use of bricks and materials called bitumen for the building of the tower shows cultural advancement in architecture and engineering. In the building of the tabernacle, God has gifted and used people for His glory concerning masterful employments of skills to serve for His glory and purpose. Muli, apart from that working of the Tower of Babel, meron tayo sa lumang tipan, the working of the tabernacle, kung paano describe ng Diyos kay Moses ano magiging itsura, and He selected particular individuals whom He has gifted. Binigyan niya ng kakayahan, ng kakaibang kakayahan na magkakaroon ng kahusayan para ma-accomplish ang mga ito. Examples, Exodus 31 verse 1. And the Lord God spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship to devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass and cutting of stones and set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. Please listen. This is God giving gifting ang isang tao ng kakaibang kakayahan to be very, very proficient and masterful dito sa mga paggawa na ito. So muli, isang punto, God is not against art. Beautiful art. Advancement sa mga bagay ito. Hindi yun laban sa Panginoon. So makikita natin dito ang Diyos, binigyan niya ang isang tao ng kakayahan, ng grabe kakaibang pagkaunawa at kakayahan para magawa ang mga bagay na ito. So muli ay makikita natin na hindi siya binigyan ng Diyos para lang makaalam ng maraming theology. No. Para gawin itong mga bagay na ito. So, hindi lamang ang kilos at biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa mga bagay na quote-unquote gawaing relihiyon, kundi maging sa mga bagay na ito na para maumunlad, gumanda at humusay. Important, it is true and sad that much of the culture has been hijacked by Satan and the sinful system of the world. But this does not mean that believers should abandon it and stop using it for the glory of God. Yes, as we have seen and stated, ang buong sanlilikha ay naapektuhan ng kasalanan. Ang kultura largely ay kumikilos sang-ayon sa pangunguna ni Satanas. Hindi makadiyos kung hindi laban sa Diyos ang general direction ng kultura ng tao, music, arts, fashion, and iba-ibang mga literature. Karamihan at karaniwan ay palayo sa Diyos, pero hindi naman ibig sabihin ito na kailangan natin itong i-abandon at pangalan nito, wag gamitin. And sad to say, merong mga churches na yun ang nagiging hakbang. Para bang huminto sila at lahat ng bagay sa Kristyanismo dapat luma. Lumang awitin. Lumang version ng Bible. Lumang ano bang tamang salita? Lumang
hindi ko maano yung salita sa lumang sa madali sa tayo libro na dapat binubuklat at ayaw ng digital. Kaya well, dahil ano lang, sa mundo yan, sa mundo yan, sa mundo yan. Teka muna. Hindi mo yan pwedeng gamitin para sa Panginoon. Hindi ba pwede? So yes, lahat naman ay pwedeng abusuhin, even sa church. Naalala ko, minsan may ka-fellowship ako ilang mga kapastoran na pag-usapan namin ang musika sa loob ng iglesia. And pagdating sa bagong tipan, halos walang binabanggit tungkol sa musical instruments. Meron patungkol sa mga awitin, meron patungkol sa mga kantahan, pero wala patungkol sa mga musical instruments. Sa Old Testament meron, pero pagdating sa New Testament, it is parang nagdudumi na, wala. Pero anong gamit dito? Ibig sabihin, hindi natin gagamitin. And by the way, merong mga unang Baptist churches na wala talaga. Ang Church of Spurgeon, walang musical instruments. Ang punto ay ito. Doon sa fellowship namin na ginapakaganda na dapat ito ay tulong. Maging tulong sa pagsamba at hindi distraction sa pagsamba. Kahit piano man ang gamit, kapag nagko-concert na yung pianista, distraction na ito sa pagsamba. Anumang instrumento ang gamitin, kung ito ay humahatak na ng pansin para sa gloria at hindi na para sa Panginoon, ito ay nakakagambala sa pagsamba. So muli, porkit ba ginamit na ng mundo ang drums, ang electric guitars, ang mga rakrakan at mga hindi magandang gawain, hindi na natin gagamitin? Wala bang gumagamit ng mga piano sa mga ganung lugar, mga ganung kaparaanan? So muli, nakikita ho natin na maraming bagay na minsan parang ginigive up ng Kristyanismo sa kultura at hindi ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi ni R.C. Sproul, I'm afraid that the idea of the beauty of God has been all but eclipsed in our contemporary culture, both in the secular community and the church as well. Yung idea daw na ang Diyos ay maganda. Siya ay Diyos ng kagandahan. Sabi ng salita ng Panginoon, sambahin natin siya sa kagandahan ng kabanalan, in the beauty of holiness. I've said many times, again, quote, continuing yung quote ni Sproul, that there are 3 dimensions of the Christian life that the scriptures are concerned about: the good, the true, and the beautiful. Yet we tend to cut off the third from the other 2. Masyado lang daw tayo concerned sa good. Tamang concern tayo sa good, tamang concern tayo sa true, pero nasan na yung concern natin sa beautiful? Because God is the God of beauty. When He made all things, He made all things very good. Kaya nga ho, nung Sunday, ako ay nasa San Mateo Rizal, sa San Mateo Baptist Church. Isa sa mga na-appreciate ko doon ay yung kanilang mga musicians. Sabi ni Brother Rivel Palitang, kaya nga talaga ang church ay maganda mag-invest, magkaroon ng musicians and the future generations ng mga musicians natutugtog ng maayos, hahandle ng mga musical instruments ng maayos para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And not to bring the world into the church, but to masterfully, beautifully accompany the singing of God's people. So muli ay kailangan makita natin, pag-pray natin, kung mayroong isang gawak sa ministry hope natin dito sa church is that, at nawa tulungan tayo ng Panginoon. Well, how should believers engage with the culture? Paano natin mag-engage sa culture? Number 1, we must not neglect or condemn it as a whole. We must seek to use them for the God's glory and man's good. Merong mga tao, for example, grupo ng mga tao, yung mga Amish, they condemn technology as a whole. And nakakatuwa nga lang, meron ako napakinggang komedyante, sabi niya, kayong mga Amish talaga naman, lahat na lang ng technology ayaw nyo. Liban na lang sa technology ng credit card. Kailangan nyo pa rin ng technology para ma-swipe namin yung credit card para mabili namin yung mga produkto. So they will still use technology. Hindi rin yung pamumundok. Hindi yun ang sagot ng salita ng Panginoon. We must not neglect nor condemn it as a whole.
At merong ilan na talagang general condemnation ng lahat ng secular, lahat ng bagay sa muli nga ang blundo ay magiging parang Amish, magiging parang Ermitaño. Danger, wholesale condemnation of worldly songs. For example, love songs, classical music, or CCM, itatawag na contemporary Christian music. At maganda yung narinig ko minsan sa isa sa mga naging tagapagturo ko, yung Amazing Grace ay noon ay bagong kanta. Yes. Noon ay bagong kanta ang Amazing Grace. At yung mga lumalabas na kanta ngayon na bago ay bagong kanta. And sad to say, merong mga Kristiyano, merong mga ministries, merong mga pastor na nakakulong sa sila na okay, dapat ang kanta ay luma lang at walang bago. Tumigil na ba? Tumigil na ba? Yes, sad to say, karamihan ng mga sikat at lumalabas na mga kanta ngayong bago ay kung hindi man malabnaw ay anemic sa katotohanan at minsan talagang ang disenyo ay kumuha ng pera at mag-trigger ng emosyon kaysa magturo ng katotohanan. Meron talagang ganun. Nevertheless, may mga lumalabas na mga bagong mga kanta ngayon na solid truth. At isa yun sa mga na-appreciate ko dun sa SMBC. Meron sila mga kinanta na wow, sabi ko wow. Yes, ang tono ay nasa bagong tono na naririnig natin ngayon pero hindi rakrakan, hindi naman malayo. Pero yung mga salita, alam mo, habang hindi ko alam yung kanta, pero habang sunusubukan, uy, yun yung verse na yun, uy, sa Psalms yun, uy, sa Proverbs yun, uy, sa sabi yun ni Pablo. Alam mo, yung salita ng Diyos ay bagong kanta, pero yung salita ng Diyos ay nahandoon at yung mga katotohanan ng salita ng Diyos ay nahandoon. Classical music, binigyan ng Diyos ng kahusayan at yung kahusayan ay hindi lang monopolado ng mga mananampalataya, maging sa mga hindi mananampalataya, and they can and they do produce wonderful music na pwedeng i-enjoy ng mga mananampalataya. Even love songs. Now, kailangan lang maging maingat sa mga nagiging mensahe nito. Merong mga quote and unquote love songs na masyado ng sensual at masyado ng garapal sa mga bagay-bagay. So, just be careful. Those who pronounce general condemnation for love songs often forget that there is an entire book in the Old Testament that is a celebration of love or a celebratory song of love relationship between a man and a woman, and that is Song of Solomon. Again, that's right there in the scriptures. So, muli, ang Diyos ay hindi anti-romantic. Meron tayong Book of Song of Solomon. Sa 1 Kings, isang magandang halimbawa. Sa 1 Kings chapter 4 verse 30, ito yung paglalarawan kay King Solomon. And Solomon's wisdom excelled and the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. So higit pa sa wisdom ng mga nakapaligid na bansa. For he was wiser than all men, than Ethan and the Ezrahite and Haman. And Heman and Calcol and Darda and the sons of Mahol, and his fame was in all nations round about, and he spake 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. So mali, yung Book of Proverbs na meron tayo, that's a small portion ng mga proverbs ni Solomon. 1,005 songs ang kinumpos ni Solomon. Wow. So again, sa literature. And he spake of trees. Hindi lang puro patungkol sa Diyos, puro patungkol sa theology. Well, ang sabi, and he spake of trees, from the cedar of the tree that is in Lebanon, even to the hyssop of the springing out of the wall. He spake also of beasts, of fowl, of creeping things, of fishes, and there came of all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth which had heard of his wisdom. So again, in many subjects, nagsalita, nagkomanta at nagsulat ng Proverbs si Solomon. Nagturo. So muli, he engaged in the culture. 2, we must not worship it. Okay, we use it, but we must not worship it. There's a tendency to do art or engage with the culture as an end to itself and not for the glory of God. Merong iba nagpapakabihasa sa isang particular na larangan for that,
Iba ang sa Kristiyano, okay? Kung binigyan ka ng Diyos ng kakayahan sa pagkanta, magpakabihasa ka sa pagkanta for the glory of God. Kung binigyan ka ng Diyos ng kakayahan sa literatura, magpakabihasa ka for the glory of God. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan sa pagtatayo ng gusali, sa pagtuturo sa mga bata, sa pagpapalakad ng negosyo, well, pagkahusay-husayin for the glory of God. Yun ang pagkakaiba. Sa mga hindi ligtas, natatapos lang sila under the sun. At sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Pero mga mananapala, we go beyond the sun, we go for the glory of God. We must exercise great discernment when we engage with our culture, where there is always the danger to abuse it and misuse it. Point, culture is very much a part of our daily lives as human beings, and we are tasked by God to faithfully employ it for His glory, our good, and yes, even for our enjoyment. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, charge them that are rich in this world, they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who what? Who giveth us richly all things to enjoy. God is not against enjoyment, but we do not live for enjoyment. He's not against enjoyment, but we do not live for enjoyment. We can enjoy for the glory of God. Again, let me end with this quote from R.C. Sproul. Beauty is important to God because He is beautiful. And so what is beautiful must be of importance to His people as well. Christian artists should be encouraged to create beautiful art. Christian people should be encouraged to appreciate the beautiful alongside the true and the good, for the Lord Himself is beautiful. Na-appreciate mo yung beautiful na sunset. Na-appreciate mo yung beautiful clouds. How about the beautiful music? How about the beautiful na mga bagay na, for example, technology. But we should not abuse it, but use it for the glory of God. Dito tayo natatapos, and let me just check kung meron tayong tanong sa ating comment section. Wala naman. Okay lang po Tingnan ko lang din po sa ating PM. The text was bar, give to Caesar, which is Caesar's, tax yun, pera. Tax yun, pera. To God, what is God's, yung harvest, tithes. Theocratic tax in Israel. Proof na hindi talaga pwede i-tithes ang pera. Right? Well, we can say that. Again, ang Israel po ay inutusan na sustentuhan yung mga naglilingkod sa templo through their tithes, at ang tinatithes ay yung fruit of the harvest. Muli nga, wala tayong example na pera ang tithes. So muli, ang punto lang ho doon ay yung obligasyon, nare-recognize yung obligasyon natin, yung obligasyon ng mga Hudyo of the authority over them, and then yung obligasyon pa rin ng mga Hudyo sa Panginoon. So ganun din, we have the obligation sa government na meron tayo, and then meron din tayong obligasyon sa Panginoon. Para sa panahon natin ngayon sa teksto ng local church, meron tayong mga obligasyon sa ating mga kapatiran at sa mga namumuno sa atin sa lokal na iglesia. So malinaw na ang tithes ay, again, yun ay taxation in the theocratic government sa loob ng Israel, at hiwalay yun, iba yun doon sa taxation ng gobyerno, which is nga ay pera. Okay, baka may humabol, nakaraan may humabol sa comment section. O sige ho, I hope nakatulong, and kung magandang usapan ito, so pero ang iingatan lang talaga natin ay baka may mahulog tayo sa enjoy lang ng enjoy. Yung isang text, yung huling text na binasa natin, yung sinabi ni Paul kay Timothy, God giveth us all things to enjoy, at ang maging punteriya ng buhay mo ay mag-enjoy na lang sa lahat, sa kultura, sa labas. No. Do all to the glory of God. So babalik tayo ito. But we can enjoy, appreciate yung mga mabubuti, magaganda, masasarap na mga bagay na binigay ng Panginoon. Not just inside the church, but also outside. Ma-appreciate natin at pwede nating pasalamatan, luwalhatiin ng Diyos sa mga itong bagay.
Maraming salamat po at dito nagtatapos ang ating time in the Word. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin, O Panginoon, sa amin, O Diyos, ng mga makasalanan at hindi karapat-dapat. Salamat, O Diyos, sa iyong mabuting kahabagan, patuloy na pagtuturo, patuloy na pagbibigay ng paalala mula sa iyong mga salita. At O Panginoon, madalas ay maaaring nahuhulog kami in the opposite extremes. Minsan, Panginoon, doon ang tendency na just to abandon ang kultura. Ngayon naman, iba, Panginoon, ay nagbababad sa mga bagay ng kultura. Tulungan mo kami, O Diyos, na i-engage ang kultura, nagbibigay luwalhati sa iyo. At ikaw, O Diyos na maganda, Diyos na maluwalhati, ay karapat-dapat lamang paghandugan ang pinaka mabuti at pinakamagandang magagawa namin. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, kung sa kaming mga mananampalataya ay nahulog na sa mediocrity. At matulungan mo kami na not for our sake, not for our name, but Lord, for your glory, for your name. At lahat ng ito, Panginoon, ay makaluwalhati sa iyo. Salamat po. Ingatan mo kami, O Diyos, sa buong gabing ito at patuloy sa parating po namin na Christmas service, Lord. Alam mo po ang aming nasa, not to give glory to anyone but you. Gusto namin, O Diyos, na maraming makarinig ng Ebanghelyo, kaya nawa, Panginoon, mahabag ka at pagpalain mo ang gawain na ito at magligtas ka, Panginoon, ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Muli po, maraming salamat at sana sa itong darating na Lord's Day, magkasama-sama po tayo. God bless po, magandang gabi at dito tayo nagtatapos.